Welcome back to my YouTube channel guys. This is Ian Bahan Vlogs and for today's video, i-review natin ang isa sa aking bagong collection ngayon, ang Issey Miyake Ludici Pour Homme Intense. So, happy 2024 pala guys, and I'm very sorry kung ngayon na lang ulit ako nakapag-video, but ayun, isa sa aking New Year's resolution is sana makapag-upload pa ng mas maraming videos this 2024. So samahan nyo ako guys sa ating review, and tara! So bago natin simulan yung ating fragrance review ng pabangong to, so history muna kung saan ko nakuha itong fragrance na to. So na-trade ko to kay Errol Diaz sa fragrance group, and yung tinrade ko sa kanya nito ay yung Bulgari Pour Homme. So excited akong bigay sa inyo yung fragrance review ko guys, although nagamit ko na siya once in a while, pero maganda na i-share ko sa inyo yung insight dito sa pabango na ito. For the initial impression ng fragrance na to, kung mapapanood nyo yung previous review ko dun sa Issey Miyake Wood and Wood, medyo similar siya dito sa box na to. It so happen na ito ay black and gray, tapos intense siya. So ito yung kanyang bottom part. Yan, tinapan siya nung nag-trade sa akin. Ito. Yan. Yan. So pag inopen mo siya, ito yung kanyang presentation. Yan. And hindi pa masyadong nababawasan yung perfume. Yan. So yung cap niya, same din dun sa Wood and Wood. Siguro gano'n na talaga lahat ng lineup ng Issey Miyake, na medyo malaki yung cap. Ayun yung kanyang trademark. And this time, medyo plasticky yung feel ng takip. And ito yung kanyang sprayer. Nakikita nyo. Yan. Pour Homme Intense. So yan yung kanyang buong presentation. Ang isang buong bottle nito is I think 125 ml, and siguro mga nasa 10 to 5 ml pa lang yung nagagamit nito. Yan. So itong Issey Miyake Pour Homme Intense is ni-release last 2007 pa, and yung original version naman ng perfume nito ay noong 1994 pa. So imagine yung time difference nung nasundan yung Issey Miyake Pour Homme and yung intense version ng pabango na yan. So diretso naman tayo sa main accords ng pabango na to. So ang main accords ng pabango na to ay amber, citrus, warm spicy, fresh, smoky, wood, balsamic, floral, green, and sweet. For the top notes naman, ito ay merong yuzu, bergamot, sweet orange, and mandarin orange. Middle notes naman ay nutmeg, lotus, cinnamon, cardamom, and saffron. And for the base notes naman, ito ay merong incense, papyrus, ambergris, benzoin, and amber. Kagaya ng mga previous reviews natin, meron tayong 4 categories, which is yung performance and longevity, sillage, price value, and occasion. For the performance and longevity, like the typical freshy na perfume, hindi masyadong nagtatagal itong perfume na to sa akin. Siguro maximum na yung 6 hours kung medyo oversprayed na yung pagkakagamit mo sa kanya. And ito nga pala yung kanyang spray. Medyo 4 to 6 hours yung kanyang longevity, and hindi rin ganun kalaki ang kanyang projection. So, sobrang bango ng perfume na to guys. Medyo weird lang siya in some ways, kasi like yung Pour Homme na perfume na nauna sa kanya, yung Issey Miyake Ludici Pour Homme, yung original nung nani-release noong 1994, na isa sa mga legendary na perfume noon. Andun pa rin yung prominent na clean, citrusy, and fresh vibe ng pabango, pero ito medyo may twitch lang ng konti kasi dahil dun sa smoky and incense na notes na meron sa kanya. Medyo hindi siya kasing pleasant siguro para sa iba, para sa mga ibang makakaamoy, pero definitely sobrang bango nito. Magbibigay sa ito ng mysterious vibe. Hindi siya para sa lahat,
pero hindi ko rin masabi na hindi siya mass appealing. So, yun. Balik tayo sa performance and longevity. For me, hindi siya ganun katagal. Mas maganda kung mag-overspray ka. Spray mo sa tamang area ng katawan mo kung saan mas magbibigay ng more projection yung pabango na to sa'yo. But definitely, 4 to 6 hours yung kanyang longevity for me. And yung performance niya, feeling ko hindi rin ganun kaganda. But syempre depende pa rin yun sa skin chemistry ninyo kapag ginagamit nyo na yung perfume. For the second category, ang Silage, yun na nga, since sinabi ko kanina na this is a freshy perfume na intense, hindi masyadong malakas din yung Silage na binibigay ng perfume na to. Since freshy siya, mabilis siyang evaporate, mabilis siyang mag-dry down sa skin. So, hindi masyadong nagiiwan ng scent itong pabango na to kapag dumaan ka dun sa area na yon. Hindi siya masyadong magbibigay sa'yo ng trail of scent. So, this one for me is from low to moderate Silage. For the third category, ang price value, I think this is still a great value for the price kung bibilihin mo siya sa mga discounters na tinatawag or sa mga discounted price at hindi sa mga malls. So kapag nag-search ka lang sa Shopee, syempre dapat sa legit sellers lang tayo bibili. Makakakita ka ng Issey Miyake Ludici Pour Homme Intense ng mga around 2,800 to 3,400 sa full bottle nito. So hindi ko sure kung may nagbebenta rin ng mga tester bottles nito kasi definitely mas mura yon. But yeah, sa 125 ml 2.8 to 3.4 tingin ko hindi na yon masama. And bibigyan ka talaga nito ng good impression kapag ito yung ginamit mo. So happen lang na di siya ganun nagtatagal, and since marami naman siya, pwede naman tayo mag-overspray. But for the price value, sobrang sulit na nitong perfume na to. Last but not the least, for our fourth category, ang occasion kung saan ba natin siya dapat gamitin. I think this is a very versatile perfume but leaning towards the office or school scent. Tingin ko appealing to sa mga taong gustong mag-project ng mysterious type na image. Very good din tong gamitin, tingin ko kapag umuulan kasi medyo dark yung ine-exude na image ng perfume na to. Imagine nyo na lang na umuulan, gloomy, tapos ayun, madilim. Ito yung aamoy nyo sa office, malamig. Tingin ko kung in a bad mood kayo, something like that, na pero alam mo yun, astig pa rin kayo. Ito yung perfect occasion kung saan mo siya gagamitin or situation. Siguro sa mga lamay or something na medyo hindi ganun kaganda yung situation, doon ko siya na-incorporate. Pero don't get me wrong or wag nyo akong i-quote as hindi magandang situation yon. Sobrang bango pa rin ito. Compared naman sa Moschino Toy Boy na amoy lamay na sinasabi na amoy lamay daw yung perfume na yon. Tingin ko mas ito yung okay na gamitin sa mga ganong situation. Well, subjective pa rin naman yon. Kung sa tingin nyo hindi ito para sa mga ganong klaseng situation, kaya mo naman siguro i-pull off kung dun mo siya kung sa ibang situation or occasion mo siya gagamitin. Okay? Pero nonetheless, sobrang bango nitong perfume na to. And madalas ginagamit ko to kapag umuulan, kapag gloomy yung situation. Kasi wala lang, feeling ko mas mabibigyan niya ako, tingin ko mas mabibigyan niya ng justice yung mood ko kapag ito yung ginagamit ko. Siguro pag naka-black ako, yun, sobrang cool lang din kasi ng vibe na binibigay nito, parang mysterious, dark, quiet. Yun, ito yung perfume na yun. Final thoughts. Happy ako
na nakuha ko tong perfume na to from trade. And isa to sa mga for keeps na pabango ko na galing sa trade. Kasi actually hindi na ako masyadong bumibili ng perfume ngayon unless sobrang gusto ko talaga yung pabango na yon and wala akong makita. Pero syempre, minsan impulsive buyer pa rin tayo. Pero hindi yun tama. Ito yung isa sa mga the best na na-trade ko so far. Kaya tingin ko for keeps to. Pero let's see kung merong makabit dito. Pero so far, ito for keeps ko nga ito. And at the same time, expected ko na hindi rin naman talaga ganun ka nag-i-stay ang scent ng Issey Miyake. Based sa mga opinions na rin, especially sa mga comments na nababasa ko sa Fragrantica, na hindi na siya kagaya ng dati na sobrang long lasting. Understood naman na habang tumatagal, nagre-reformulate yung mga companies ng mga perfume, and wala ganun talaga. So nonetheless, mabango pa rin naman siya, and tingin ko worthy pa rin siya as one of my collections. So that's it for today's video, guys. Thank you very much sa pag-antabay, and thank you for waiting since ngayon na lang ulit ako nakapag-upload ng video. Sana subaybayan nyo yung mga parating ko pang fragrance review dahil meron pa tayong mga i-unbox and marami-rami pa tayong i-review fragrance. So that's it for today's video, guys. Thank you very much. Magkita-kita tayo sa susunod na videos. That's it, and Happy New Year! Bye-bye!